sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito ay ano nga ba ang nakakalugod na panalangin sa Diyos, mga ginigiliw? Nalulugod ba ang Diyos sa ating mga panalangin, mga ginigiliw? Yung mga panalangin ba natin ay naaayon lamang sa Kanyang salita o ito ay nakapattern lamang sa kagustuhan natin, sa gusto lang natin na mangyari sa buhay natin na hindi ito kalooban ng Panginoon, mga ginigiliw? Sa pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito, mga ginigiliw, makikita po natin dito na yung pagtugon ng Diyos ng ng panalangin ng isang tao ay fair and just. Ito ay patas na wala siyang kinikilingan. Hindi dahil gwapo ka, maganda yung damit mo, mayaman ka, no? Ikaw na lang ang binibigyan ng pansin ng Panginoon na yung panalangin mo lang ang tinutugon ng Diyos, mga ginigiliw. Opo. Hindi dahil mayaman ka na, ikaw na lang ang papakinggan ng Diyos ng panalangin, mga ginigiliw. Makikita po natin dito sa tagpo na ito na yung pagtugon ng Diyos ng panalangin, ito ay naaayon lamang sa Kanyang mga salita, sa Kanyang kalooban, mga ginigiliw. Katulad din po ng isang tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, wala kang karapatan na tawagin na Ama ang Diyos, mga ginigiliw, kung hindi mo siya tatanggapin, hindi mo tatanggapin ang Kanyang buktong na anak na Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay at sumunod at kilalanin ang Kanyang ginawa sa kalbaryo ng krus, mga ginigiliw. It's not enough na tinanggap mo lang, kundi kilalanin mo yung Kanyang ginawa. Mga ginigiliw, yung ginawa niya, yung sinakripisyo niya, ang buhay niya para sa'yo, para sa iyong kasalanan, mga ginigiliw. So ito, makikita po natin ang kalugod-lugod na panalangin ng isang tao who is being rejected, socially ostracized, hindi katanggap-tanggap sa isang lipunan, sa isang lugar. They are being separated in a place, mga ginigiliw. Pero yung mga tao ito, mga ginigiliw, kinilala nila ang ating Panginoong Jesucristo despite yung mga kalagayan nila, yung mga sakit nila, na hindi sila pwedeng lapitan ng mga tao, mga ginigiliw. Alam nyo, yung mga tao ito ang tinatawag nilang leopards, mga ketongin. May distansya. Hindi ka pwedeng lumapit sa mga tao ito, sa mga tao sa lipunan, kung meron kang karamdaman na ito, because this sickness, this disease is communicable. Communicable po ito, mga ginigiliw. Transferable po ito. Contagious po ito, mga ginigiliw. Kaya pag may lumalapit sa kanila ng mga tao, sumisigaw sila na, unclean, unclean. Marumi ako, sinasabi po niya. Pero sa pagkakataon na ito, mga ginigiliw, isang ketongin ang lumapit
sa ating Panginoong Jesucristo at lumuhod, mga kinikilig. Sabi niya po dito sa Mateo 8:2, lumapit sa kanya ang isang taong may ketong, lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapagaling at magagawang malinis. Sabi po ng isang taong ito na may matinding karamdaman, mga ginigiliw. So yung panalangin ng taong ito, mga ginigiliw, yung kanyang panalangin, no? Panginoon, kung nais po ninyo, ang salitang ito na binigkas ng ketongin na ito, mga ginigiliw, ito ay naaayon mismo sa salita ng Panginoon. Hindi ito naaayon sa kagustuhan niya sa salita ng mundo, kundi naaayon ito mismo sa salita ng Panginoon. Hindi niya sinabi, Panginoon, kung talagang Diyos ka, pagalingin mo nga ako. Hindi po yun. Kundi lumapit siya na may pagpapakumbaba. Anong ginawa niya, mga kinikiliw? Lumuhod siya. Ang pagluhod sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay pagpapakita ng tunay na pagsamba at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Lumuhod po siya. So, ibig sabihin, kung siya ay lumuluhod, mga ginigiliw, ipinapakita niya, idinedeklara niya ang kanyang pananampalataya at pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. At sinabi niya, Panginoon, kung nais po ninyo, let your will be done. Sabi niya po, ang salitang ito, ang katagang ito, ay salita ng Diyos. Hindi yung, Lord, bigyan mo ako ng stock yan. Hindi po yun. Ang Diyos, hindi niya binibigay ang kagustuhan ng isang tao, kundi ang tinutugon ng Diyos na panalangin ay yung panalangin ng pangangailangan, needs, mga ginigiliw. Yung pangangailangan lamang ang binibigay ng Diyos, hindi yung mga wants po natin sa buhay, mga ginigiliw. Katulad ng panalangin ng isang ketongin na ito, mga ginigiliw, na lumapit at sumamba sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Wala tayong karapatan na manduhan ng Diyos. Lord, itigil mo ang bagyo. Kung ano-anong panalangin ng sinasambit ng mga tao, Mama Mary, pray for us. Mama Mary, pray for us. Ilayo ang bagyo. Bakit ka mananalangin sa isang taong parehas mong makasalanan? Sa isang taong patay na hindi naman siya ang sinugo ng Diyos na magligtas sa'yo. Diba? Kung mananalangin po tayo, katulad ng panalangin ng ketongin na ito na tinugon ng Diyos, Lord, kung kalooban mo, Panginoon, pagagalingin mo ako. Ibig sabihin, mga ginigiliw, lumapit ang ketongin na ito, hindi dahil sa kanyang karamdaman na siya ay pagagalingin ng Panginoon. Siya ay lumapit sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, upang ipakita niya, ideklara niya ang kanyang tunay na pagsamba, pagkilala niya sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay, na kahit hindi man siya pagagalingin ng ating Panginoong Jesucristo, sasampalataya, sasamba pa rin sa kanya, mga ginigiliw.
sasambahin pa rin niya ang Panginoon kahit hindi niya tutugunin ang kanyang kahilingan na siya ay kanyang pagagalingin. Mga ginigiliw. Diba? Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, kalooban ko. Let my will be done. Sabi na po. Kalooban ko na ikaw ay gumaling. Sabi po ng Panginoon, mga ginigiliw. Dahil ang kanyang petisyon ay naaayon sa kalooban at salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Katulad po ng naibahagi ko po sa Kalinga, nung nag-ministry po kami kagabi, mga ginigiliw, we arrived at almost 1 o'clock in the morning na, this morning po. Yan po kasi yung ginagawa po namin, nag-ministry po kami. Gusto kong ibalik yung gawain ng Panginoon na pumunta po kami sa mga lugar-lugar para ibahagi po namin ang salita ng Panginoon. No? Ang pinakabata noon na nakasakasama po namin na mag-share ng salita, napakaliit. She was only 5 years 4. Anak ni Wilson. Grade 4 na ngayon. Grade 4 na ba? Anong grade na Wilson? Grade 4? Grade 4 na ngayon. Napakabata. Yun ang kasama namin na umiikot at nag-share ng salita ng Panginoon, mga ginigiliw. No? So medyo matagal na rin yung samahan namin ni Kanakan. No. Kaya lang, pawala-wala. Sosoli. Nagsoli siya. Sosoli siya. Mga ginigiliw, no? Alam nyo, ang tunay na, ano yung pamagat ng siner ko? Tunay na pagsamba, mga ginigiliw. Hindi yung, ang alam kasi ng tao na pagsamba, yung kung ano-ano yung hinahawakan mo, pati nililok ng kamay ng tao, niluluhuran ng tao, hindi po yun ang tunay na pagsamba, mga ginigiliw. Alam nyo, dalawang bagay lamang ang sinabi ng Diyos na tunay na pagsamba sa Biblia, sa banal na kasulatan ng mga ginigiliw. Nasa Isaiah po yung isa eh. Ang tunay na pagsamba, hindi pagsamba pala yung pasasalamat. Sabi niya yung tumutulong ka sa mahihirap. At yung tunay na pagsamba, ito yung tagpo na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay umupo sa isang balon. Sa balon na kung saan pumupunta ang mga tao doon para umigib ng tubig. At ang isang lumapit doon, mga ginigiliw, ay isang babae. During their time, sa panahon nila mga ginigiliw, medyo yung mga babae noon, medyo hindi sila kinikilala sa lipunan during the time of Jesus Christ. Hindi sila pwedeng makipag-usap sa mga lalaki, maliban lamang, pwede silang, pero may distansya, hindi katulad ngayon na open. Parang wala silang karapatan. No? Ang trabaho lang ng mga babae ito, pambahay lang, parang alipin ang turing sa kanila, even the husband, parang ganun lang ang pagtingin nila noong unang panahon during the time of Jesus Christ in Israel, mga ginigiliw. Hindi po patas yung pagtrato po nila sa mga babae, mga ginigiliw. Pero yung babae nito, na lumapit at nag-igib ng tubig, mga ginigiliw, siya'y makasalanan na babae na 5 na ang kanyang naging asawa. So, ibig sabihin maganda, may itsura. At yung kinakasama niya, hindi pa niya asawa. Pero, sa pagkakataon na ito, mga ginigiliw, pinili siya ng Diyos upang gamitin siya na ipahayag ang kanyang pagka-Diyos, mga ginigiliw.
Nung inamin niya yung kanyang sarili na siya ay isang makasalanan, mga ginigiliw, binigyan siya ng Panginoon ng habag at pagmamahal sa babaeng ito na umaamin sa kanyang sarili na siya ay marumi at makasalanan. Kaya sinabi niya, may tagpo mo doon sa John 4, mga ginigiliw, sinabi po ng kasulatan na darating panahon na dito namin sasambahin ang Diyos, sinasabi po ng babae nito, mga ginigiliw. Ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, darating daw ang Kristo, sabi niya. Sinabi ng ating Panginoong Kristo sa kanya, nasa harapan mo na ngayon ang hinahanap nyo, ang hinihintay nyo na Kristo. Praise God. 1,000 taon na hinintay. Marami nang namatay na tao, leader ng Israel sa paghihintay ng Kristo ng Diyos. Pero ang pinagpahayagan ng Diyos ng kanyang pagkadiyos, yung mga babae nito, na marumi, na ang turing nila sa kanilang sarili, sila ay marumi at makasalanan, mga kinikilig. Hindi po siya kinondena. Hindi kinondena ng Diyos kung sino ang babae ito, nagkarelasyon man ng ilang lalaki. Hindi na kinondena yung naging karanasan ng babae ito, yung past life ng babae ito, kundi ang tinignan ng Diyos, yung puso ng babae ito, mga giligiliw, ang tinitignan ng Panginoon, yung puso ng babae ito. Hindi yung mga abogado ng Israel, yung mga pari ng Israel. Dahil tinanggihan nila ang Panginoong Kristo na dapat sila sana ang tatanggap ng isinugo ng Diyos sa kanila, pinagkatiwala ang kasulatan, pinag-aralan nila, abogado ng Israel, pero sila pa mismo ang nagpapako sa ating Panginoong Kristo, ang mga pari na ito, na dapat sila ang nag-welcome sa ating Panginoong Kristo. Kaya nung tinanggihan nila ang Panginoong Kristo, pinuntahan niya yung mga hentil, yung mga makasalanan. Sino ba yung mga hentil na ito, mga kinikiliw? Tayo. Pakisabi sa katabi mo, isa akong hentil. Pero ginawa kong Kristiyano ng Diyos. Amen. Alam niyo, ang hentil nung una, kaaway ng Diyos yan. Kaaway tayo ng Diyos. Pero dahil tinanggihan ng mga Israelita, ng mga Hudyo ang ating Panginoong Kristo, ibinaling niya ang kanyang pansin sa atin na isang hentil, isang marumi at makasalanan. Praise God! Dahil sa pagtanggi na ito ng bayan ng Israel, tayo ngayon ang nakikinabang ng grasya at awa ng Diyos. Hallelujah talaga. Diba? Hallelujah. Kaya, sinabi ng Panginoong Kristo, yung Kristo na hinahanap mo, siya ngayon ang kausap mo. Sabi niya, imagine that. Praise God. Makikita mo yung mukha ng nagkatawang tao na Diyos. Harap-harapan, makikita mo mismo ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Diba? Yun ang sinasabi niya sa Colossians 1:15. Jesus Christ is the image of the invisible God. Kaya sinabi ng ating Panginoong Kristo sa John 4:23 and 24. At ngayon na nga, na ang tunay na pagsamba ay sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ano ang sinasabi nito?
the Spirit and in truth. Ngayon na nga, dumating na nga na ang tunay na pagsamba sa Diyos ay sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan, at ang Espiritu at katotohanan na sinasabi dito ng Panginoon. Dumating na sa inyo ang Espiritu at katotohanan sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Jesus Christ is the Spirit and truth of God. Naglagipin nyo dito. Sinasabi niya, anong ginawa ng babaeng ito? Siya na kayang Kristo. Iniwan na niya ang kanyang banga na siguro may naghihintay na nauuhaw na sa tubig na kanyang sinalok. Sinalok ba? Inigib. Iniwan niya yung tubig, pansamantalang tubig. At ang kanyang dinala ay yung tubig, yung ibalita, ang tubig na nagbibigay buhay ang ating Panginoong Jesucristo. Isang babaeng makasalanan na ginamit ng Diyos upang ipahayag ang pagka-Diyos ng Diyos. Sinabi niya, umuwi siya sa kanyang bayan. Hali kayo! Ang Marites, tinanamit na katotohanan. Hali kayo! Siya na kaya ang Kristo. Imagine that makikita mo ang Diyos. Praise God. Hali kayo. Sinabi niya ang lahat ng patungkol sa akin. Sinabi niya, alam niya yung pagkatao ko. Alam niya yung nakaraan ko. Tinanggap niya ako. Hali kayo. Tignan niyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kayang Kristo. Ang mga taong yun na hentil, pinuntahan nilang ating Panginoong Jesucristo. Sila ang tumanggap ng pagka-Diyos ng Diyos. Diba? Sila ang mga taong ito na marurumi at makasalanan, nang tingin nila sa kanilang sarili ay hindi sila karapat-dapat na lumapit sa ating Panginoon, mga ginikilig. Hindi po pumunta dito ang Panginoon para sa matutuwid. Sa mga nag-aakala ng kanilang sarili ay matuwid. Kundi pumunta dito ang Panginoon para sa mga tao ang tingin nila sa kanilang sarili ay marumi at makasalanan. May isang kwento na pinag-sharean ko ng salita. Totoo po nangyari ito. Pastor! Alam mo, Pastor, naluntog na mga tao ko na matuwid akong tao, Pastor. Diyan man ay na di kumparit ti pangibagaam day tama ibagbagam nga sa uti Diyos ta mamarte dakes na. Apa yung ibagam di kumpare sikat kapat-patang na po kaya nasawan at the problema kika. May problema sa iyo kung bakit ikaw ang nilapitan ng Diyos, nilapitan ng sugo ng Diyos. Masyadong matuwid ang pagtingin mo sa iyong sarili. Self-righteous attitude. Alam niyo yung mga self-righteous attitude? Ito yung gawain ng mga relihiyosong tao. Kaya nga, there was one time sa Carib Integrated School. Ay, Pastor! Religious ka talaga, Pastor. Hindi ako religious, sabi ko sa kanila. Christian ako, sabi ko. Bakit anong pagkakaiba ng religious at Christian? Religious ka lang. Pumupunta ka sa church pero hindi mo sinasabuhay ang salita. Hindi ka sumusunod. Mabuti pang demonyo nga, natatakot eh. Marinig lang yung Panginoong Jesucristo. Talaga, tigar-girso na eh. Ibagam ti sa uta apo, bagam ni Apo Jesucristo kada kita sa mga tao eh. Sino tayo tanga Kristo? Ay, well, Pastor, pupunata. Ayaw nilang tanggapin ang salita ng Panginoon. Hindi nila alam na yung ibinabahagi mong salita sa kanila, ito ang huhusga at hahatol sa kanila
pagdating ng panahon. Darating ang panahon, mga ginigiliw, when we are already at the edge of death. Alam niyo, pag andun na tayo sa gilid ng kamatayan, perhaps, maraming magsasabi sa ating Panginoon, sayang Lord, sinayang ko yung oras ko, hindi man lang ako naglingkod sa'yo. Hindi ko man lang ginawa yung kalooban mo. Because there is only one purpose why God created us. Iisa lang ang layunin ng Diyos kung bakit niya tayo nilikha. Hindi yung magkaroon ka ng asawa na maganda, gwapo na asawa, magkaroon ka ng maraming bahay, maraming sasakyan. That is not the purpose of God. Alam niyo ang mga yan, grace lang ni Lord ang mga yan. The only purpose of God in your life and in my life, yung paglingkuran lamang natin siya ng buong buhay natin, kalakasan natin, lahat-lahat ng meron sa atin. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. That is the only purpose of your life. Yung maglingkod ka lang sa Panginoon. Wala nang iba! Yung mga ginagawa po natin na iba, that is just a bonus. Pero ang pinaka-top priority sa buhay natin, there is only one purpose. Laglagipin niyo rin. Ang maglingkod lang tayo sa ating Panginoon, mga Pilipino. I hope you are being inspired sa salita nito ng Panginoon, mga ginigili, no? Sambahin po natin ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. In today's context, what is the Spirit and truth? The Word of God. Dahil ito ang iniwan ng Diyos sa atin upang ito yung nagiging pattern na iniwan niya sa atin, mga ginigiliw, upang yung mga panalangin po natin ay kalugod-lugod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. So, laglagipin nyo, nagkararag kayo nga di kararag tinubong, dapat di kararag kayo pagkakulang isa una. Tapno tikas kagad dinggan na di kararag tayo kapsat. Ang conformity, huyat tayo kararag. Ang paulit-ulit, nagkararag ka, naggamulayin iti sao iti Diyos kapsat. Maday tayo.